Gawa naman tayo ng Biscoff bar. Grabe talaga sa sarap to. Chewy tsaka fudgy yung base ng bar natin. Kita nyo naman, flaky din yung top. Kaya huwag na nating patagilin yan. At simulan na natin. Dito sa isang bowl, maglalagay tayo ng 1 and 1/2 cup ng condensed milk. Bale, pumapatak to ng 400 grams. Maglalagay din tayo dyan ng 2 pirasong large na itlog. 3/4 teaspoon ng salt, bali less than 1 teaspoon lang. And then, 180 grams ng white sugar. Pwede rin naman ng light brown pero mas madali kasing matunaw yung white. Kaya white na lang yung ginamit ko. Ngayon, imimix natin to gamit ang hand mixer. Pwede rin naman ng whisk. Medyo matagal yung inabot sa pagmimix dito. Umabot ako ng 8 to 10 minutes. Ang target kasi natin halos matunaw yung sugar. Meaning kapag kinapa natin yung mixture natin, wala na masyadong maaligasgas na sugar. After nyan, maglalagay tayo ng 1 cup ng oil. Palm oil or coconut oil, pwede din. Ang pwede nyong gamitin dito. Imimix natin yan until well combined and then magsisift tayo dito ng 1 cup ng skim milk powder. Milk Boy, pwede din naman yung mga powdered milk sa grocery. So, mix lang natin ulit yan until combined. After nyan, magiging ganito yung texture nyan. Then, magsisift na tayo ng 2 cups or 300 grams ng all-purpose flour. Para makagawa tayo ng brownies na chewy, fudgy, hindi matigas. So, pagka-sift natin ng flour, ang ipangahalo na natin, hindi na yung hand mixer. Gagamitan na lang natin siya ng spatula and then fold-fold lang hanggang sa mag-combined na yung flour. Kapag na-overmix kasi to, ang tendency nun, hindi siya masyadong aalsa. Kahit wala tong baking powder, aangat pa rin kasi yan. After nating mahalo yan, ganito yung magiging texture. So, after nyan, magme-melt muna ako dito ng 100 grams ng Van Houten Professional White Chocolate Compound. Ganito lang siya kaunti. Naglalagay ako ng Van Houten na white chocolate dito sa bars natin para mas maging moist yung bars natin. And then nakakatulong din siya para magkaroon tayo ng flaky top. Basta mas masarap siya kapag meron. 100 grams lang, so hindi siya ganun kamahal pero yung effect niya dun sa bars ang ganda-ganda. Dahil 100 grams lang to, minelt ko lang siya sa microwave for 8 to 10 seconds. Then, hinalo ko na lang siya ng dire-diretso hanggang sa matunaw. Hindi mo talaga dapat tagalan ang pagma-microwave sa mga white chocolate since mas mabilis siyang masunog compared dun sa mga dark. And then, in-incorporate ko lang siya dito sa mixture natin. Make sure na halong-halo para pantay. And then, maghahalo na ako dito ng 2 cups ng crushed na Biscoff cookies. Then, po-fold ko lang yan until again, ma-well combined. Ang bango na agad ng mixture natin, hindi pa nabibake. So, para mabake natin yan, meron ako ditong 10 by 14 na rectangular pan. Nilagyan ko yan ng grease ng shortening din, sinapinan ko ng glassine paper. Pwede rin ng parchment paper. Isasaling ko na yung mixture natin and then papantayin. Tsaka natin isasalang sa preheated oven, 170 degrees Celsius for 20 to 22 minutes. Dito sa oven ko, ganun yung time. Pero sa oven nyo, baka hindi. So, ang palatandaan yan, kapag sa akin, medyo mas firm na yung gilid kesa dun sa gitna. Kapag ka medyo hindi na basang-basa yung gitna, medyo firm na siya pero malambot pa rin. Hindi ko alam kung paano explain ng mas maayos pero ganun. Binalik ko to sa oven, pinabayaan ko pa siya ng 2 minutes kasi gusto ko talaga medyo chewy na yung kakalabasan ng bars. So, 22 minutes yung inabot sa akin. Papalamigin natin to and then tsaka natin siya itataob and then lalagyan ng toppings. Yan, tinaob na natin. Tatanggalin natin syempre yung glassine paper. Ang kaibahan ng glassine paper sa parchment paper, mas manipis yung glassine. So kapag medyo sticky yung binibake mo, medyo mas ma-struggle siyang tanggalin. Pero again, pagka nag-grease ka ng shortening, madali na yan. After ko siyang itaob, ayan na. I-slice na natin yan. Yung ruler na ginagamit ko, alam ko maraming magtatanong, sa bookstore ko lang to nabili. So ganyan yung size. Picturean ko mamaya, lagay ko sa comment section at sigurado ako talaga may magtatanong. So ayan, in-slice ko yan ng 5 na pahalang, 7 na patayo. So magkakaroon tayo ng 35 pieces. Pwede nyo rin tong gawing
instead na brownie bites, ganitong maliliit, Biscoff bites. Tapos tsaka nyo lagyan ng Biscoff cream ay swabe. Ini-slice ko muna nga yung bars ko bago ko siya lagyan ng toppings para mas madali na, hindi na siya ganun ka-messy. And then, yung Biscoff cream ko, malambot na siya. Hindi siya set kasi mainit dito sa amin. Kaya pwede ko na siyang ilagay agad. Pagka hindi, i-microwave nyo lang for 3 to 4 seconds din, malambot na yan kagad. Madali na siyang i-spread. Pinantay ko nga lang yan and then lalagyan natin ng marka. Susundan ko lang yung marka nung pinag-slicean ko. Madali lang naman since nakikita na siya kagad. Tsaka tayo maglalagay ng toppings. Meron ako ditong crushed na Biscoff. Tapos yung Biscoff cookies natin, hinati ko lang sa gitna. Tsaka ako ginanyan. Parang lapida siya actually. Hindi, pero cute siya sa personal. Medyo dilo. Pero promise, masarap to. Again, kung ititinda mo to, sigurado ko ito yung magiging panibagong mabenta sa'yo ngayon. Chewy and fudgy na bar. Masarap siyang kainin, hindi siya nakakaumay. So, ayun ang mga kalutong tinapay. Sana'y nagustuhan niyo yung ating video for today. Magkita-kita tayong muli. Ito pong muli ang lutong tinapay. Bye-bye!